Sound check. Sound check. Paano niya i-off tong itong sound or music? I-off ko na lang dito, no? Hmm. Slow connection. Sound check. Tunog. Hindi. Ito. Naka ano niya? Naka-vibrate. Naka-vibrate. Sa'yo yung tumunog. Hello po, magandang gabi po sa lahat, lalong higit po sa ating Diyos na buhay. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat ng inaabot nitong live stream. Ayan. Ayan. So, sa kakaunting oras, tayo po ay magsisimula na. Yan yung mga magpapa-shoutout po. Ayan. Sige po. It's your time to shine. Hello po. Magandang gabi po sa lahat ng inaabot nitong live stream. Ayan. Pa-like naman po or paano naman kung okay naman po ang aking audio.
Ayan. Kung ako po ay clear, loud and clear. Ayan. Yan po, welcome po sa ating Speak Life live stream. Yan. Tayo po ay nagpapatuloy. It's our day 14 ng ating live streaming. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ayan. Salamat po sa walang sawang pagsuporta sa mga panunood ng mga at pakikinig ng salita ng ating Panginoon na mga sinishare po ng ating mga kapatid, ng ating mga pastor, yan sa iba't ibang dako, yan from Antipolo, from Tapel, from Piudoran, from Badian, Dulong Crusher, ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yung mga gusto po magpa-shoutout, mamaya na daw po. Ayan. Comment lang. Comment down below lang po sa ating live. Ayan. Pa-heart naman po or pa-like po kung tayo ay loud and clear sa inyong mga nakaantabay na mga telepono or mga phones, any devices. Yan, pasensya na po tayo nawala. Ay, nagkaroon po ng interruption. Sound check. Yan po, pasensya na po kung tayo ay nawala. Gawa ng brown out po kasi dito sa
pasensya na po kung nagkakaroon po ng mga troubleshooting, mga technical troubleshooting. Ayan. So, tayo po ay magsisimula na sa ating Speak Live. Tayo po ay magsisimula na sa ating Speak Live live stream. No? Ayan. Sige po. Sige po. Bago po tayo magsimula, bago ko po formal na simulan ang pag-share ng salita ng Panginoon, tayo po ay sandaling manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. O Diyos naming banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, sa pribilehiyong binigay niyo po sa amin, sa iyong lingkod, sa akin, Panginoon. Hallelujah. Natunay nga, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa wisdom, Panginoon, na upang magkaroon po kami ng ganitong programa. Salamat din po, Panginoon, sa online platform na ito, na sa pamamagitan nito, Panginoon, hallelujah, na naabot po namin ang aming mga kapatid sa iba't ibang dako, Panginoon, ng mundong ito, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, Panginoon, sa pamamagitan ng online platform na ito. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, ikaw po ang magturo. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala. Panginoon, ang aking bibig ay gawin mong mga bibig mo, Panginoon, hallelujah. Panginoon, hallelujah, ang lahat ng lalabas sa aking bibig ay puro papuri at pasasalamat at salita mo lamang, Panginoon, na nagsisilbing lakas, Panginoon namin. Salamat po, Panginoon, hallelujah. Sa simula pa lamang po, Panginoon, kami po we claim the victory coming from you. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Panginoon, hallelujah, hanggang sa matapos, Panginoon, ang live stream na ito. Ikaw lamang po ang maghari. Ikaw lamang po ang maitaas, walang iba. Panginoon, hallelujah. Maraming salamat po. Maging ang lahat ng naabot nitong Panginoon ng live stream na ito. Panginoon, i-bless mo po. I-bless mo po sila, Panginoon, hallelujah, abundantly. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po lahat ng papuri, salamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. So yun po. Muli isang mapagpalang gabi po sa lahat, lalong higit po sa ating Diyos na buhay. Nawa po ako ay loud and clear sa inyo. So, mga kapatid ko po sa Panginoon, salamat din po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pagantabay. No? Bagamat marami po mga interruptions, brownout po dito sa Puduran. Pero sabi nga po, hindi po ito hadlang, marami pong kaparaanan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng hindi po ito mangyari dahil ito ay kalooban ng Diyos. Amen po ba? So, ako po ay mag-share po ng kakaunting testimony po bago po tayo doon dumako sa ating pag-aaralan ngayong gabi na i-share ko po sa inyo. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Yan po, pasensya na po kung ayan po. Pasensya na po Ayan. So sa pagpapatuloy, pasensya na po talaga, marami pong interruptions. Natatawa na lang kami ni Pastor Carl. So sa pagpapatuloy po ng aking testimony, sa short testimony, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Di naman po sa inyo lingid, no? Ako po pala ay kapatid ni Pastor Carl Sandigan, pastor po ng FOM Puduran. Hindi naman po halata. May magkaiba. Halata sa katawan, ayan. So, hindi naman po sa inyong lingid, mga kapatid ko po sa Panginoon, na ang pumano po ang aming mahal na si Mami, si Sister Geraldine. So, salamat sa Diyos kasi po
Bagamat ganoon po, sabi nga talaga sobrang lungkot, andito po ako ngayon sa inyong harapan, nagpapatuloy at sabi nga nagpapagamit sa Panginoon bagamat sobrang bigat, sobrang lungkot, pero sabi nga po talaga mga kapatid ko po sa Panginoon, ang Diyos ang nagko-comfort po sa amin, sa pamilya po namin, sa lahat po na nagmamahal. Salamat din po sa inyo, sa lahat na nagmamahal po, kay Mami, kay Sister Geraldine, no? Um, Talagang si Mami talaga ay mananatili sa ating puso. Bagamat nakakalungkot kasi di na po natin siya makakasama at makikita physically, pero um, um, bagamat sobrang lungkot pero nag-uusap nga po kami ni Pastor Carl, um, imbis na kalungkutan yung aming maramdaman, ito ay tagumpay para sa amin bilang isang Kristiyano. Dahil alam naman din po, 'di ba natin, na ang isang tao kapag siya ay kinuha ng Diyos na naglilingkod, ayun ay tagumpay. So yun na lang po yung iniisip po namin, panatag po ang aming kalooban, panatag po ang aming puso na bagamat talagang sobrang sobrang bilis, sobrang aga na nawala po ang aming ina. So yun po. Yun po yung pinagpapasalamatan ko po ngayong gabi na bagamat, ah, ilang araw pa lang po nakakalipas, ano, hindi po madali na mawalan ng mahal sa buhay, hinding-hindi madali, sobrang hirap po. Pero dahil po sa Diyos na buhay 'no, napatunayan ko po sa aking buhay sa pamamagitan ng mga nangyayari sa aking buhay, sa aming buhay, sa pamilya po namin. Napapatunayan po namin ang Diyos po ay buhay. Ang Diyos po ay buhay at siya po ay hindi niya po kami pinabayaan sa kabila po ng aming nararamdaman, na aming nararanasan ngayon sa kasalukuyan. Naramdaman po namin hindi po kami iniwan ng Diyos. So, salamat po talaga, salamat po sa Diyos at nandito po ako sa inyo nagbabahagi 'no, yung lakas ng loob, siya po ang nagbibigay sa akin ng tibay 'no, tibay ng loob, lakas ng loob na mag-share po sa inyo sa kahit na ganito po ang aming, nararanasan ngayon sa kasalukuyan. So, purihin po ang Diyos ano, purihin po ang ating buhay na Diyos ano. So, talagang, walang humpay na pasasalamat ang aming handog 'no. So, yun po yung, short testimony po 'no. Salamat po sa pribilehiyong ito na binigay po sa akin ng Diyos. Ito po ay hindi hindi po naibibigay sa lahat ng tao na mag-share ng salita ng Panginoon. Kaya millions of people, ako po ay isa sa pinili ng Diyos na magsalita po sa inyo. So yun po, salamat po sa Diyos. Sa Diyos lamang po lahat ng pupurit pa, salamat. Ano. So tayo po ay dadako na sa short recap or pagbabalik tanaw ano. So alam din naman po natin na ito ay sabi nga last Sunday of the month, 'no? At ang i-short recap ko po sa inyo yung tinuro po ng aming pastor dito po sa FOMP Duran, 'no? Ah Sabi po dito, ang shinare niya po sa amin, ang tinuro niya po sa amin ay sa Matthew chapter 10, verses 21 to 22, 'no? Basahin ko po sa inyo ano, "Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid tungo sa kamatayan at ng ama ang kanyang anak at maghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang at ipapapatay nila ang mga ito. At kapupuutan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan, ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas." Purihin po ang salita ng Panginoon. Sabi nga po ng aming pastor, no, short recap lang po. Sabi po, ang lahat na tapat na tagasunod ni Kristo ay dadanas ng mga pag-uusig. Amen. Praise God. Even early believers ay nakaranas din ng persecution. At hindi lang po basta-basta persecution, ano, ito ay intense persecution which is na humahantong sa kamatayan, 'no? Alam naman 'di ba po natin yung ating mga
ng mga early believers like prophets and even apostles, disciples ng ating Panginoong Hesus. Grabe po yung mga dinanas po nila, no? Um, Pinugutan ng ulo, pinako po sa cross ng pabaliktad, ano? So, grabe po, ano? So, lahat po tayo ay dadanas ng pag-uusig. Yun po yung sabi po dito sa Second Timothy chapter 3 verses 11 to 12. Mga pag-uusig, mga pagdurusa, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Listra, napakaraming pag-uusig ang tiniis ko. Ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Amen. Sa verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ito po yung sinulat ni Pablo kay Timoteo. Ano? So maging po si Apostol Pablo ay dumanas ng mga pag-uusig. Sabi nga po ni Pastor Carl kaninang morning, Sunday morning, no? Sunday service, Sunday sermon po. Kanina sabi niya nga po, um, um, si Pablo habang siya ay nangangaral, ano, siya po ay binabato ng mga tao. Ano, hanggang akala po ng mga tao ay siya ay patay na, no? Ngunit sabi nga po ni Pastor Carl doon po siya shinare po niya po sa amin, no? Grabe na po yung kanyang kalagayan, talagang ikaw ba naman po batuhin, 'di ba? Pero po hindi po doon nagpatinag si Apostol Pablo. Grabe po yung tapang, andun yung boldness ng pag-share niya po ng salita ng Diyos dahil alam niya, no? Dahil alam niya ang kanyang shini-share ay hindi ito basta-basta salita ng tao, kundi ito ay may kapangyarihan dahil ito ay salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi din po dito na kinote po ng aming pastor, sabi po dito, suffering is an expected element in Christian living. Again, suffering is an expected element in Christian living. So sabi po dito, ito ay hindi na bago sa atin itong mga pag-uusig, itong mga pangungutya, itong mga paninira, mga oppositions po sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, no? At sabi po dito, at wag na dapat na tayo mabigla. Ayan. Yan po. Huwag na dapat tayo mabigla na kung tayo ay dumaranas ng pag-uusig, no, habang tayo naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Dahil nasusulat po sa kanyang salita, na tunay na ang lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. So, sabi po dito bilang sa pagtatapos po ng short recap po, dumanas man tayo ng mga pag-uusig, patuloy lang tayo sa pagsunod sa Diyos. Amen. Sa pangangaral ng kanyang salita, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Praise God. Salamat po sa napakaganda na shinare po ng ating pastor na si Pastor Carl. Shoutout po Pastor Carl Sandigan. Salamat po sa napaka-powerful at talagang makapangyarihan na salita ng Diyos na kayang magbago ng isip ng tao, na kayang magbago ng pamumuhay ng isang tao. Na ito po ay nagbibigay pukaw sa ating lahat ng mga Kristiyano o lahat ng mananampalataya, na dumaranas ng mga pag-uusig, So, itong salita po ng ating Panginoon na hindi lamang po sa mga mananampalataya, ito po ay sa lahat ng tao dahil po sabi nga po ang kaligtasan ay para sa sangkatauhan. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Ito pong salita ng Diyos ay wala pong pinipili. Ito po ay nasa tao na lamang kung talaga bang ito ay tatanggapin ng buong puso ang salita ng Diyos. Hindi lang basta papakinggan. So sa lahat po ng nakaantabay, so nawa po ang lahat po ng ating naririnig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng live stream na ito, ay hindi lamang po basta pakikinig lamang, kundi ito ay isa puso at isa pamuhay. So, yan. So, tapos na po tayo dun sa ating short recap.
Yan po yung shinare po ng aming pastor, ni Pastor Carl, sa lugar po ng Piudoran. So salamat po Pastor Carl, pagpalain po kayo ng Panginoon. So, dako na po tayo sa ating pag-aaralan mga kapatid po sa Panginoon. No? Hindi po tayo lalayo. Hindi po tayo lalayo sa ating monthly team. So, dun po tayo sa mobilize for the harvest. No? Sa Matthew 10, verses 9 to 22. So, ito pong dadalhin ko po sa inyo mga kapatid ko po sa Panginoon. So, alam naman di ba po natin, lahat ng mga nag-share po, lahat ng mga napakinggan po natin sa ilang days, no? Pang day 14 na po natin, lahat po 'yun ay salita ng Diyos, lahat po 'yun ay gospel. 'Yun po ay naglalaman ng gospel. Ayan. So, ito po ay may titulo po, no? Kung meron po kayong mga notes, meron po kayong mga notebook, please, no, kindly take down notes po. Sabi po dito, we are responsible to preach and obey the gospel. Praise God. Amen. We are responsible to preach and obey the gospel, but we are also accountable. Meaning, do not reject it. Amen po ba? So, sa paglilinaw po, sa pagpapalalim, ano nga ba itong gospel? Kasi madalas na natin 'tong naririnig sa ating mga pastor, 'no, yung good news, yung gospel. So, ano nga ba talaga itong gospel? So, the gospel is the power of God to save those who believe. So, ito pong gospel na ito, na hindi po ito basta-basta, kundi itong gospel na ito, kung wala pong gospel ng ating Panginoong Hesus, kung wala po itong gospel, wala pong kaligtasan sa sangkatauhan. Praise God. It is the power of God to save those who believe. Ayan. So, napaka-importante po. So, ito nga po yung sabi, we're responsible to preach and obey the gospel. Amen. Praise God. So, sabi po dito, Jesus sent His disciples into the mission field with a solemn instruction. Okay, may instruction po. Preach the message of the kingdom. But He also prepared them for rejection. Ayan. Alam naman 'di ba po natin na ang rejection ay napakasakit. Hindi po nakakatuwa na ma-reject. 'Di ba po? So, naranasan naman din po namin 'yan nung time na kami po ay nagmimisyon sa Burias. Ayan. Shoutout po sa mga nakasama ko po sa Burias Mission, sa iba-iba pong team. May iba-iba pong team 'yan. So, sabi po dito, rejection both side believers. Again, rejection both side believers and non-believers. So, Brother RJ, even the believers nagre-reject din. Yes. Aminin natin sa hindi. Yes. Okay. So, ano yun po natin? Sabi po dito sa Matthew 10, verses 13 to 14. Basahin ko po sa inyo. At kung karapat-dapat ang sambahayan, hayaang mapunta roon ang inyong kapayapaan. Ngunit kung hindi karapat-dapat, hayaang mabalik sa inyo ang inyong kapayapaan. Sino mang hindi tumanggap sa inyo o duminig sa inyong mga salita, pag-alis ninyo sa bahay o bayang iyon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. No? So malinaw po, no? That Lord Jesus acknowledged that not everyone would accept it. No? Mismo ang ating Panginoong Hesus, no? Alam niya na ang ibang tao ay hindi siya tatanggapin. Even sa totoo lang po, even the gospel, even ang salita ng Panginoon, marami pong mga nag-evangelize, marami pong mga
nag-evangelism, no, sa iba't ibang lugar, pero ito ay nire-reject nila, ito ay hindi nila tinatanggap, no? Relate po tayo diyan mga mananampalataya, no? So, sabi po dito mga kapatid ko po sa Panginoon, but those who hear and reject the gospel, it reject the fullest light of God's revelation through Jesus Christ, no? Again, but those who hear and reject the gospel, reject the fullest light of God's revelation. So sabi po dito, to hear the gospel and ignore it, it is more dangerous than to never hear it at all. Ayan. Our privilege of access to God's word brings great responsibility. Ano? So sabi po doon mga kapatid ko po sa Panginoon, sabi po doon na mas mabuti pa po na hindi ka po nakarinig ng salita ng Panginoon. Ngunit, no? Alam naman 'di ba po natin maging dito sa online platforms na ito, sa Facebook o ano pa man, mga YouTube o ano pa man, no? At ito po ay nakakarating sa iba't ibang dako ng mundong ito through internet. Sa pamamagitan po ng internet, ano? Marami pong mga nagsi-share, no? Sabi po dito, to hear the gospel and ignore it, it is more dangerous than to never hear it at all. Bakit po kaya? Dahil kung ikaw po ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ikaw po ay may pananagutan, no? Simula nung ikaw po ay nakarinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin may alam ka na patungkol sa Diyos. Ngunit, no, sabi nga po dun sa salita ng Diyos, mas mabuti pang hindi ka na lang nakarinig ng salita ng Diyos, no? So, napakadelikado po na kung tayo po ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ngunit ini-ignore lang po natin ito. Na tila ba parang pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. Yes, present ka sa Sunday service. Yes, present ka sa church. Yes, present ka sa Sunday sermon ni pastor. Pero, naririnig mo nga, pero, di ba? Di ba po? No? So, palawakin po natin yung about rejecting the gospel. So sabi po dito mga kapatid ko po sa Panginoon, nawa po ay loud and clear po Sabi po dito, rejection isn't always open denial. Sometimes it's live out in actions, priorities, or attitudes. Ang pagtatanggi or ang pagtanggi ay hindi palaging bukas na pagtanggi o hayagan. Minsan ito ay nakikita sa mga aksyon, prioridad, o ugali natin. Praise God. Yan. Yan nga po yung sinishare ko po sa mga youth mo dito po sa Piudoran, junior youth, senior youth. Sabi ko nga po sa kanila, kahit ano pong aral niyo po sa salita ng Diyos, kung ito po ay hindi nakikita sa inyong buhay, hindi nakikita sa iyong pamumuhay, ibig sabihin, hindi mo talaga alam ang salita ng Diyos, hindi mo naiintindihan. Dapat po, kung ikaw po ay nakakarinig ng gospel, kung ikaw po ay nakakarinig ng salita ng Diyos, dapat po nakikita ito sa ating pamumuhay. Praise God. Sabi po dito sa number 1, rejecting by compromise. Ayan. Ito po ay natakal din po ng ating pastor na si Pastor Aldwin Ching, na siya po ay last Sunday po, siya po ang nag-speak po dito po sa Piudoran. Salamat po Pastor Aldwin. Na-topic niya po dito yung about compromising. So itong compromising po pala, pwede po palang ganito din sa senaryo. Sabi po dito, when believers knowingly choose sin over obedience, they reject the transforming power of the gospel. Example, tolerating dishonesty. Yan po. Ito po, compromising. Sabi nga po ni Pastor Aldwin. For example, ikaw po is may kapatid ka sa mananampalataya at nakikita mo
na siya ay nagko-commit or nagkakasala, no? At hinahayaan mo lang na tila ba hindi mo siya nire-rebuke or hindi mo siya pinagsasabihan na may pagmamahal, na may mahinahon, na hindi mo lamang siya sinaway. Yun po ay compromising, no? Compromising, sabi nga po ni Pastor Aldwin. So dapat po tayo, itong compromising na ito po pala ay napakalawak. Hindi lamang po ito yung sabi nga na pag-tolerate, o hindi lamang po ito yung sabi dito yung bitterness, immorality. Ito po pala yung kasabay din po pala dito yung pagto-tolerate ng sin. Amen po ba? Yan. So, kung tayo po, meron po tayong mga kapatid sa pananampalataya na nakikita po natin ang kanilang buhay, hindi naman po sa pag-judge po iyon po ay pagmamahal po natin sa kanila bilang kapatid po sa pananampalataya. So sino pa ang magtutulungan? Sino pa ang um, sabi nga magkakampi, no? Tayo po mga kapatid ko po sa Panginoon. Dapat nga po bilang magkakapatid sa Panginoon, hindi po tayo naghihilaan. Hindi po tayo nagbabangayan, hindi tayo nagkakagat-kagatan. Tayo po ay nagtutulungan sa pamamagitan po ng pagpapaalalahanan, no? Pinapaalalahanan po natin ang ating mga kapatid, no, na may pagmamahal. Hindi po yung tila ba na porket nakita mo, porket may nakita ka, no, oh, maimpyerno ka, maano ka. Hindi po, dapat po may pagmamahal, mahinahon, no? Ito po ay ang pagre-rebuke ay naka-root pa rin sa salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi po pwedeng tayo po ay mag-rebuke sa pamamagitan lang ng ating mga opinion o mga personal na experience. Pwedeng makatulong, pero mas effective po ang rebuke kung ito po ay galing sa salita ng Diyos. Amen po ba? No? Amen po ba? Amen. So, yun. Ang example po ng rejecting by compromise ay tolerating dishonesty, immorality, or bitterness while claiming Christ's name. Yan. Marami po kasi nagkiklaim na they are Christians. Many Christians, they're claiming that sila ay tunay na mananampalataya pero hindi naman makita sa bunga. Ayan. Ayan po. So, lahat po tayo dito guilty. Lahat po tayo dito. So, dito po mga kapatid ko po sa Panginoon, no? Saying Jesus is Lord, but letting culture, money, or self-rule life decisions, wala po yung silbi. Sinasabi po natin na, Hallelujah, praise God, Jesus is Lord. Pero mas nangunguna pa rin sa atin ang ating mga sarili. Yun po ay, di ba po, parang nagkakaroon ng conflict po, di ba po? Hindi po pwede na tayo ay lingkod ng Diyos pero ang nangunguna pa rin po sa atin ay ating mga sarili. Lahat po ng ating decisions, hindi naman po tayo pinagbawalan ng Diyos na magplano. Amen po ba? Hindi naman po tayo pinagbawalan ng Diyos na magkaroon ng mga opinion dahil po sa free will po Ngunit, sabi nga po mga kapatid ko po sa Panginoon, ang lahat po ng ating plano, lahat po ng ating plano ay dapat po nating idulog sa Diyos. Amen po ba? Amen? So, yun po mga kapatid ko po sa Panginoon. Number 1, rejecting by compromise. And then number 2, no? Doon po tayo sa rejecting the gospel. So, sabi po dito, number 2, rejecting by lukewarm living. Sa Revelation chapter 3 verse 16, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Yan, lukewarm. Hindi malamig, hindi mainit, maligamgam. No? Lukewarm living. Rejecting by lukewarm living. Sabi po dito, no? Half committed. Naku. Yan. Half committed. Ito pa yung madalas po natin naririnig. Complacent. Ano po ba itong complacent? Kampante. Ayan.
porket nakarinig ng salita ng Diyos, porket laging nag-church, active naman sa church, kampante. Na tila ba, sabi nga po doon, nagpabautismo. No, nagpabautismo kasi nakarinig, nakaintindi, no? Andun yung sabi conviction ng Lord sa kanya, nagpabautismo. Ngayon, pagkatapos ng pagbautismo, hindi na nagpatuloy. Hindi po, no? Dapat po, tayo po, no, nagpapatuloy po tayo sa ating paglilingkod. Hindi po pagka-bautismo ay tila ba, okay, ligtas na ako, wala na akong gagawin. Yan po yung complacent. Yan po yung lukewarm living. Half committed. Hindi malamig, hindi mainit. Lukewarm. Yan po, mag-iingat po tayo. Suriin po natin ang ating mga sarili. Suriin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid ko po sa Panginoon. Hindi lamang po mga believers o mga mananampalataya, even lahat ng tao, no? Ito po ay nagsisilbing pukaw sa lahat, no? Na hindi pa po huli ang lahat, no? Habang po tayo may buhay, may pag-asa po, binibigyan po tayo ng pag-asa ng Diyos na magsisi, no? Tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pag-asa na makasunod sa Kanya, magsisi sa ating mga kasalanan. Huwag po natin hayaan na tayo kunin o malagutan ng hininga na hindi po natin nasunod ang Diyos, na hindi man lang tayo nakapaglingkod sa Diyos. Yun po ang tunay na talunan sa buhay na ito. No? Ngunit kung ikaw dumaranas ng mga pag-uusig, dumaranas ng mga paghihirap, no? Namatayan ka man ng mahal sa buhay, nawalan ka man ng pera, grabe man ang paghihirap mo, no? Ngunit ikaw ay nagpapatuloy, kapatid, hindi ka po talunan, no? Sabi ko nga po sa mga junior youth dito sa Pudoran, sabi ko nga po, kung tayo ay nasa Diyos, tayo ay panalo. Ano man ang ating sapitin, ano man ang ating danasin, tayo ay panalo sa buhay na ito. Amen po ba? So, mga kapatid ko po sa Panginoon, dito po tayo sa rejecting by lukewarm living. So, sabi po dito, the gospel demands full surrender, but lukewarm Christianity chooses convenience over consecration. Ayan. Lukewarm Christianity chooses convenience over consecration. Ano po itong convenience? No? Marami po kasi mga mananampalataya na, marami po kasing tao na gusto na yung komportable sila, ayaw nila yung nahihirapan sila, gusto nila sa malamig, gusto nila doon sa may aircon lang, ayaw nila doon sa initan, no? Ayaw nila maglakad, gusto nila nakakotse lang, no? Hindi po pwedeng ganun eh. So, tayo po mga lingkod ng Diyos, no? Alam naman po natin sa ating pagsunod sa Diyos, marami pong mga sacrifices. Hindi naman po sinabi ng Diyos na hindi ka na po mag-aral. Hindi naman po sinabi ng Diyos na hindi ka na mag-board exam. Hindi naman sinabi ng Diyos na hindi ka na magtrabaho. Pero kung dumating sa punto ng buhay mo na tila ba mas importante na ang trabaho kaysa sa pagsunod sa Diyos, ay parang may mali, kapatid. Tama po. No, sabi nga po dito, prioritizing career, pleasure, or self over worship, no? Prioritizing career, pleasure, or self over worship, prayer, and service to God. Yun po yung sinasabi ko po, mga kapatid ko po sa Panginoon, no? So, tayo dapat po, mga kapatid ko po sa Panginoon, no? Even hindi po convenient sa atin, no? Katulad na lamang po, may share ko po sa inyo, kakaunti. Katulad na lamang po doon sa Burias. Sa Burias mission po namin. At maging doon sa Marinduque mission. Yan, shout out po kay Pastor Aldwin. Yan, kila Pastor Carl, kila Titinay, kila Ate Lea Joy, kay Pum, kay Harold Dalumpinas. Ayan.
Dun po walang tubig, walang tubig, walang kuryente, walang signal, walang wifi. So, tayo mga kabataan, okay lang ba sa atin? No? So, sabi nga po dun, dapat we choose consecration over convenience. No? Yun po yung dapat na pagsunod natin dahil the gospel demands full surrender sa Diyos. Amen po ba? So, number 3, sabi po dito, rejecting by hypocrisy. Ayan, rejecting by hypocrisy. Ano po to, Brother RJ, na hypocrisy? Mga hipokrito, no? Sabi po dito, hypocrisy, professing faith art outwardly but living contrary to it, no? Is a subtle but serious rejection, no? Sabi po dito, Jesus often rebuked the Pharisees not for ignorance but for pretending. That's the word, pretending. No? Yan nga po yung parang mga, sabi nga po, makikita mo ay napakaganda sa ibabaw, ngunit sa kailaliman ay bulok. No? Yan po mga kapatid ko po sa Panginoon. Dapat po mawala po sa atin itong hypocrisy living. Dapat po wag po tayo maging hipokrito. Dapat po tayo ay magpakatotoo sa ating buhay, no? Dahil nalalaman naman po 'di ba po natin na wala pong maitatago sa ating Diyos na buhay. Lahat po hayag sa Diyos, no? Lahat po hayag sa Diyos. Pag sinasabi mo na mahal ko ang Diyos, mahal ko ang aking mga kapatid, ngunit nakikita ng Diyos at alam ng Diyos ang laman ng iyong puso kung ito ay may galit, tampo, ano paman, no? You are pretending, no? And then by doing that, by that mga kapatid ko po sa Panginoon, you are rejecting the gospel. No? You are rejecting the gospel. No? And then number 4 po mga kapatid ko po sa Panginoon. Rejecting by pride and self-sufficiency. No? Rejecting by pride and self-sufficiency. So, ano po ito? So, sabi po dito, the gospel calls us to depend fully on Christ. Amen. The gospel calls us to depend fully on Christ. But when believers act like they can handle life without prayer, without God's word, without His Spirit, they reject the dependence. Kung sinasabi po natin na kaya nating mabuhay na wala pong panalangin, na wala pong salita ng Diyos, niloloko po natin ang ating mga sarili. Hindi po natin kaya. Apart from the Lord, we are nothing. Amen po ba? Apart from the Lord, we are nothing. Mga kapatid ko po sa Panginoon. No? Yan po ang ating pakatatandaan. No? Sabi ko nga po sa aking sarili, hindi po biro yung nangyari po sa aming pamilya, sa amin po, na mawala ng mahal sa buhay. Napakasakit po. Marami pong mga tao, no? Marami pong mga galit, no? Marami pong galit sa Diyos na sa tuwing sila ay nakakaranas ng mawalan ng mahal sa buhay. Marami po ako nakikita sa mga reels, marami po akong nakikita sa mga YouTube, no? Mga merong mga nag-share ng gospel or ng salita ng Diyos sa public at merong mga nagagalit, itigil nyo yan, sinungaling yan. Kung talagang totoo ang Diyos, kung talaga ang Diyos ay pag-ibig, bakit namatay? Bakit namatay ang aking lolo, ang aking mama, ang aking kapatid? No? So, mga kapatid ko po sa Panginoon, no? Kung wala ang Diyos, apart from the Lord, we are nothing. Kung kami po mga kapatid ko sa Panginoon, sa tuwing po kami na nag-uusap po ni Anya, sabi nga po ni Pastor Carl, sorry po, Anya po ang tawagan. Ang tawag ko po sa kanya. So sabi po ni Pastor Carl, no, sige lang Jay, tuloy lang tayo. Kasi kung tayo ay titigil,
Saan tayo tutungo? Saan patutungo ang ating buhay? Amen po ba? Maging po, lahat po tayo, mananampalataya o hindi man mananampalataya, no? Apart from the Lord, we are nothing. Kung tayo'y tatalikod sa Diyos, saan tayo haharap? Sa kapahamakan. Because kung tayo ay nagpapatuloy bagamat napaka grabing pag-uusig. Yun nga po yung recap po. Yun nga po yung shinare nga po ni Pastor Carl. Maraming mga pag-uusig na daranasin. Maraming mga pangungutya, paninira, no, pambabasto sa ano paman, no? Ngunit kung ikaw ay nagpapatuloy, no, nagpapatuloy sa paglilingkod, may pangako po eh, no? May pangako po ang Diyos, no? Ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas, no? Sabi ko nga po, mga kapatid ko po sa Panginoon, napakadaling manatili, napakadaling mag-stay sa isang place, napakadali, no? But the word is ang manatiling tapat, no? Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas, no? I encourage you mga kapatid ko po sa Panginoon, even non-believers, lahat po ng tao, lahat ng naaabot ng live stream na ito, no? I encourage you all, no? Kilalanin natin ang Diyos. Kung kilala po natin, mas kilalanin pa natin ang Diyos, no? Hindi po ito aksidente kung bakit nyo po ito napapanood. Hindi po ito kalooban ng tao, kundi ito po ay kalooban ng Diyos na marinig po ninyong lahat ang salita ng Diyos. Dahil ito po ang kapangyarihan ng Diyos, no? It is the power of God, no? It is the power. It is the power of God to save those who believe. The gospel. It is the gospel, no? So napaka-importante po ng salita ng Diyos, napaka-importante po ng gospel, mga kapatid ko po sa Panginoon. So sa aking pagtatapos po, mga kapatid ko po sa Panginoon, um, meron lamang po ako sa inyong iiwan, no? Na mga kakaunting ano. So um, sabi po dito mga kapatid ko po sa Panginoon, um, this reminds us that we are never sent alone, no? Kung tayo po mga kapatid ko po sa Panginoon, kagaya po nitong mga live stream na ito, kagaya po mga programang ito, hindi po tayo nag-iisa or hindi po tayo alone, ano? So tayo po ay kasama po natin ang Diyos, no? Wag po, sabi nga po mga kapatid ko po sa Panginoon, ibuka po natin ang ating mga bibig, ang Diyos po ang magsasalita. Katulad po sa nangyayari ngayon mga kapatid ko po sa Panginoon, kung saganang akin lamang, hindi ko po ito makakayanan. Kung saganang akin lamang po mga kapatid ko po sa Panginoon, hindi ko po ito ma-i-share sa inyo. Sino ba naman ako? 'Di ba? 'Di ba po mga kapatid ko po sa Panginoon? So, dahil sa Diyos, nagiging posible ang lahat. Dahil sa Diyos, no? Bagamat napakahirap, no? Tayo po ay tinutulungan ng Diyos sa araw-araw po natin na buhay. Purihin po ang Diyos, no? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po dito mga kapatid ko po sa Panginoon, sa Matthew 10 verse 22, at kapupuotan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Napakabuti po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So, nawa po ay meron po kayong nakuha. Meron po kayong natutunan sa napaka-iksipong pag-share po ng salita ng Panginoon. Nawa po ay hindi lamang po ito ay napakinggan, kundi ito po ay makita sa ating buhay, no? Sabi nga po, ang pagbabago
Hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na magbago ng ating buhay. So, kung nais po natin na magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, we need to fully surrender ourselves to God. No? Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. No? Purihin po ang Diyos. Sa Kanya lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan sa oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami po ay nakapag-aral ng salita mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ay nagsisilbi ng lakas namin sa magulong mundong ito. Ito po ang nagsisilbi sa aming liwanag. Ito po ang nagsisilbi naming direksyon, no? Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay kang napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka po nagbabago at hindi ka po magbabago sa aming mga buhay. Ikaw po ang Diyos namin noon, ngayon at magpakailanman. Hindi nagbabago. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa po ang lahat, Panginoon, ng nakarinig ng salita mo, Panginoon, ay tulungan mo po, Panginoon, na makita na magkaroon, Panginoon, ng bunga. Panginoon, hallelujah, sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, ikaw lamang po ang maitaas. Ikaw lamang po ang madakila. Sa aming buhay, wala nang pong iba. Ikaw lamang po, Panginoon. Kaya po kami nakapaglilingkod, Panginoon. Kaya po kami nakapagpapatuloy, Panginoon. Dahil lamang sa iyo at para sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po. Panginoon, ito lamang po ang aming samot dalangin. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ayan. Yan po. Ayan po. Ayan. Bago po tayo mag-end ng ating live, ayan, hindi po pwedeng mawala ang shoutouts. Ayan. 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 Ayan, ang dami. Okay, shoutout po kay Nori, kay Sister Nori, kay Sister Jean, kay Pastor J. Lumen. Hello po, Mami Mac. Shoutout po sa iyo. Thank you po sa pag-send ng star. Thank you po, Mami Mac. Yan po. Shoutout po kay Sister Arlene. Shoutout po kay Sister Shirley. Ayan. Shoutout po kay Sister Renaline Caliboso Mamuad. Ayan. Shoutout po kay Sister Leia. Ayan. Hello po sa inyo lahat. Yan. Shoutout po kay Quest 2. Kay Quest Steward. Shoutout po. Yan. Shoutout po kay Sister Bing Marcaida. Yan. Hello po. Kay Sister Juby. Shoutout kay Brother David Ching. Hello po. Ayan. Shoutout po kay Sister Miyuki Kida. Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Shoutout po kay Ate Hazel. Yan. Kay Ate Lai. Shoutout po. Shoutout din po sa lahat ng ating mga pastor, mga nagagwapuhang pastor. From FOM Antipolo, Pastor Aldwin Ching. Shoutout po kay Pastor Vicente Salisi from Tapil, FOM Tapil. Shoutout din po kay Pastor Bong, Pastor Al from FOM Badian. Shoutout din po kay Pastor Berting Salise. Ayan. Shoutout din po kay Pastor Carl Sundigan from FOM Puduran. Ayan. Na-shoutout pero andito siya. So, shoutout po kay Pastor J. Lumen. Ayan. From FOM Dulong Crusher. Shoutout din po pala kay Pastor Mirna from FOM Antipolo. Shoutout po sa lahat po ng ating mga kapatid from Burias. Ayan. Hello po sa inyong lahat.
syempre, hindi mawawala. Shoutout din po sa FOM Puduran, lahat ng aking mga ka-senior youth, junior youth. Ayan, wag na kayong magtampo na shoutout na kayo. Di ko na po kayo maisa-isa. Ayan, shoutout din po kay Ella. Ella Pasensya Alilano. Shoutout din po kay Ken Sandigan. Hello po. Ayan. Shoutout din po. Ayan, ang dami. So, ayan po. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood. Salamat din po. Shoutout din po kay Sister Leia from Dulong Crusher. Hello po, Sister Leia. Ayan. Salamat po sa inyong pagantabay. Salamat din po. Andyan din po si Mama Papa. Ayan. Kay Pastor Dodong Sandigan. Shoutout din po. Kay Kimni Romero Sandigan. Shoutout din po. Hello po. Hello po, Mama Papa. Ayan. Kila Mami Ma, kila Tito Nonoy, and Tita Grace. Hello po. Shoutout din po. Salamat sa inyong suporta. Ayan. So, salamat po sa Panginoon, no? Salamat po sa inyong pag-antabay. Nawa po ay natanggap po natin ang pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos. Walang iba po ang salita ng Diyos, no? Hindi po natin ito kumbaga ginagawa para for popularity, kundi ito po'y ginagawa natin para kumalat or maisawalat ang salita ng Diyos. Salamat po. Maraming pong salamat po sa Diyos. Sa Diyos lamang po lahat ang papurit pa salamat. This is your speaker for tonight, no? Brother RJ Sandigan from FOM Puduran. Salamat po sa inyo lahat. This is the last part or ito na yung ending ng ating live for today's video. Abangan po natin yung mga susunod at mag-antabay po tayo. Abangan po natin at suportahan po natin ang mga susunod na mga speakers ng Speak Life live streaming. Ayan, salamat po. Salamat po talaga sa Panginoon sa lahat po. Sa lahat. Salamat po. God bless po. God bless everyone. God bless everyone. Bye po.